Madilim ang mukha ni Benedict, nang datnan niya ito sa loob ng kwarto nila. Ni hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin, nakatutok lang ang mukha nito sa movie na pinapanood nito, habang ang isang kamay ay may hawak na inumin. Nuwerduhan man, ay hindi na lang niya ito pinansin pa. Malay ba niya kung ano ang problema ng kumag? She walked towards the closet, para kumuha ng damit pantulog niya. And she was amazed when she saw how her clothes are properly arranged. Katabi na ito ng mga damit ni Benedict, and she was fully aware if sino ang gumawa nun. Alam niya kasing basta niya lang inilagay kanina yung mga gamit niya, kaya wala naman ibang gagawa nun kundi ang kumaglang. Napangiti tuloy siya, or rather say kinilig. Ano magagawa niya, nag-iba pakiramdam niya, nang makitang magkasama ng maayos ang mga damit nila ni Benedict. Hayes, kung sana magiging ganito din kaayos ang magiging relasyon namin, for sure sobrang saya namin, wala sa sariling nasabi niya. I will do my very best wife to fix our marriage to fix everything, lahat gagawin ko bumalik ka lang sakin. Wika nito na ikinagulat niya ng sobra, inay por Diyos, aatakihin ata siya sa puso nito. Naramdaman niya ang paglapit nito sa kanyang likuran, and held her waist na ikinapitlag niya. I'm sorry for everything wife, God knows how sorry I am, for what I've done for. Stop, please stop. Putol niya sa sasabihin nito, at nilakasan niya ang kanyang loob na humarap dito, at salubungin ang mga titig ng kanyang asawa. I'm sorry Benedict, but I am not ready for this. Wika niya sa kamabilis na naglakad palabas ng closet, at dumiretso sa loob ng banyo at inilak yun. Hawak ang dibdib na naupo siya sa sahig ng banyo, mura niya. She thought that she was okay, but why she suddenly felt pain on her heart? Okay na ba talaga siya? O pinipilit niya lang ang kanyang sariling kumbonsihin na okay na siya? Pero ramdam din niya sa asawa ang lungkot nito, at sakit sa bawat salita na binitawan nito kanina. Maybe Melo was right, may mga bagay na dapat silang pag-usapang dalawa, para mas malinaw at masabi niyang totoong napatawad na niya si Benedict, at totoong okay na siya. Kyla breathed heavily before she stood up. Okay, makikipag-usap ako. But not now, when I'm ready. Malungkot namang pinagmamasdan ni Benedict, ang mga damit nila ni Kyla na magkasama. Inayos niya yun kanina nung lumabas ito, at may kinausap sa phone. Gusto niya kasing iparating dito, na they can be together again just like their clothes. He smirked sadly. Aaminin niya kanina na bumangon ang galit niya, para sa pinsan niyang si Colin, nang marinig niya na ito pala ang kausap ng asawa niya. But his heart seems cut into pieces, when he heard his wife saying I love you to Colin and to their child. Ina lang talaga. Wala nang sasakit nun, lalo na't ramdam niya ang pagmamahala ng dalawa, kaya bago pa man siya makita ni Kyla, ay mabilis na siyang umalis at pumasok ng kwarto dala-dala ang alak niya. Itinuon na lang niya ang sakit at galit na nararamdaman sa kanyang pinapanood na movie, at yon ang napasukan ng asawa niya. Ni hindi niya ito pinansin, baka kung ano pa ang masabi niya. Hanggang sa nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata, na pumasok ito sa closet. Napilitan lang siyang puntahan ito, nang mag-iisang minuto na di pa rin lumalabas. At ganoon na lang nga ang saya na naramdaman niya, nang marinig sa bibig nito ang mga sinabing, sana ganoon kaayos ng mga damit nila ang pagsasama nilang dalawa, kaya naman bigla siyang nabuhayan para kausapin ito. But all the happiness and hope, ay biglang nawala nang sabihin itong hindi pa ito handa para doon. Benedict sighed deeply. Maybe he was in a rush, kaya nabigla ang asawa niya. At least ngayon, he already knew what to do. Pero paano nga ba niya gagawin yun, kung may masasaktan siyang tao? Kung kay Colin wala siyang pakialam, sa lalaki na yun, but the kid. Oh God! Hindi niya kakayaning masaktan na naman si Kyla nang dahil sa bata, at lalong-lalo na nang dahil sa kanya. He badly needs some advice from his Kurimo buddies. Mabibilis na hinugot niya ang kanyang smartphone sa bulsa ng shorts niya, at tinawagan ang mga kaibigan, habang naglalakad palabas ng closet, at dumiretso palabas ng unit nila. Kunot naman ang noo ni Kyla, nang sa paglabas niya ng banyo, ay wala ng Benedict doon sa loob ng kwarto. San kaya nagpunta yun? She went out the room to check, baka nasa sala lang or nasa bar counter lang ito at nagiinom.
But to his dismay wala doon ang kumag. She also checked the veranda but he was not there. Abat saan kaya nagpunta? She asked while frowning. Bahala nga siya sa buhay niya, baka pumunta sa babae niya, dahil nainas ata sa kanya. Pakiramdam niya ay kumulo ang dugo niya tuloy sa naisip. Ba't ko ba siya iniisip? Makatulog na nga. Inis na saad niya bago humiga sa kama, at nagtalukbong ng kumot, pero tinanggal din niya ang kumot, at inilabas lang ang kanyang ulo. As if naman kasi makakatulog siya, kung ganitong nag-iisip siya. I think I need to go outside, and grab some drinks, mag-unwind muna siya. Kaya mabibilis ang kilos niyang bumaba ng higaan, at pumunta ng closet para magbihis ulit, saka lumabas ng unit nila. Napadpad si Kayla sa isang bar, Blue Place, basa niya sa pagkalaki-laking pangalan ng bar, na nakapaskil sa labas. Mukhang mas okay, saad niya sa isip, before she hop out the car and get inside the bar. Sinalubong si Kayla ng malakas na tugtugin pagpasok niya, masasabi niyang napakaganda ng lugar, kahit painuman at may sayawan ito, pang high class lang ang datingan. Gusto niyang mahiya sa suot niya, nang tingnan niya kasi ang lahat ng mga andoon, halos lahat naka-sexy dress, with matching high heels ang mga kababaihan, habang siya is simple ripped pants and a black tube top, na pinatungan niya ng black blazer. Oh well, she's pretty and sexy, at lahat ng kakilala niya, ay nagsasabi na hindi halatang mommy na siya, kaya kirbels na din kahit hindi siya nakadress. Naglakad siya patungong bar counter at naupo doon. Since what she want is to unwind and have some couple of drinks, at uuwi din naman siya after, niwala siya sa mood para makipagsayaw, at baka makasipa lang siya ng balls, once na may mambasto sa kanya at ayaw niya nun. Hi! Bati niya sa bartender na anlaki din ng ngiti sa kanya. Can you give me a margarita please? She added na agad naman itong ikinatango. Here's your margarita ma'am. Enjoy. Thank you. Thank you. Pasasalamat niya. Ang paisa-isa niyang order ng inumin, ay ngayon ay napapadalas na, yung margarita niya kanina ngayon, ay shots of tequila na. Wiyu. Actually this is her first time na uminom ng ganito, she felt her face are thick and hot already. She's drunk and she knew it. Paano kaya siya nito magda-drive? Akmang iinuman niya ulit ang isinali na alak sa kanya ng bartender, nang biglang may pumihil sa kamay niya. Kaya marahas niya itong nilingon, only to see the most beautiful face of a woman on earth, not to tomboy na ba siya? Hi, I'm sorry, but I think you need to stop girl, you're drunk and your face are so red. Nakangiti nitong sabi sa kanya, but there's a worriedness on her voice. She smiled back and put down her glass on the counter. Am I? Oh God, actually this is my first time to drink like this. I am not a fan of alcohol, but now it tastes sweet for me, and I don't know why, she said while giggling. Napangiti naman sa kanya ang babae. Jewel by the way, you are. Pagpapakilala nito, sabay lahad ng kamay na agad naman niyang inabot. Kayla Adson, pagpapakilala niya na ikinaawang ng bibig ng kausap. Are you the long-lost wife of Benedict Adson? Pag-uusisa nito. Oh yeah, I am, but not anymore, I'm back. Lasing na niyang sabi. Paano niya nasabi na lasing na siya? Dahil hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili, na hindi magkwento sa bagong friendship niya daw kuno. Ewan ba niya, pero kahit lasing na siya, magaan ang loob niya sa kausap. At alam niyang mabuting tao ito. That's our story, and that was so sad. Huling katagang nasabi niya, bago siya lamunin ng antok. Ni hindi niya nakita ang sumilay ng ngiti, sa labi ng kausap niya. Benedict intently looking at his wife, his drunk wife. Hindi niya alam kung ano ang naisipan nito, at umalis ng kondo nila para lang maglasing. Ang sarap na sana ng kwentuhan nila ng mga kurimo kanina, when her phone rang, at halos manggunat ang mga noo nila, nang makitang video call iyon from their brat. Sa pag-aakalang emergency ang tawag, kaya mabilis niyang sinagot iyon. Pero but all of them growled, when the lovely face of his wife appeared on the screen. He was about to curse but hung it up, when he saw their brat darker face. Fetch your wife here. Now. Bulyo nito. I'm coming, he hurriedly said. But he saw their brat raised her brow.
No, don't bother, I changed my mind. I'll ask Ivan to fetch us here. No one will gonna touch my wife. Brat, only me. I said I'm coming. And wait for me. Gigil niyang sabi, bago pinatay ang tawag. Alam niyang masasapak siya ng baby brat nila, dahil sa pagmumura at pagpapatay ng tawag nito, but he doesn't care anymore. Ayaw niyang may ibang hahawak sa asawa niya, lalo pat lasing ito. Kahit pa si Ivan yun, one of their brats men. Guwapo pa naman yun at matipuno, but of course siya pa rin ang pinaka. But thinking someone holding his wife's waist makes his head heated. I'm going, paalam niya sa apat, naawang pa rin ang bibig, maliban lang kay Hans nangingiti-ngiti pa ang loko. Seb, she's so pretty, wika ni Galen na tila amazed na amazed pa. Yeah, she is, sagot naman ng isa. No wonder baliw na baliw ang isa, pangasar ni Theron. Shut up, bulyo niya sa mga ito. I said I'm going. Go, fetch your wife, mamaya kung saan padalhin yun ang baby brat natin, at itago sa'yo mas mababaliw ka, nakangiting sabi ni Hans, na ikinainis niya lalo. Mura niya dito bago tuluyang lumabas. Oh well, ganito sila, they can curse to each other, as long as they want and they doesn't care. Di maiwasang hindi mapangiti ng lihim ni Jewel, after siyang patayan ng tawag ni Benedict. Brat, tawag sa kanya na ikinalinggan niya, na halos ikasalubong ng kanyang kilay nang makitang si Benedict yun. Aba talaga naman. Ano ta, si The Flash? Why so fast? Takang tanong niya dito, habang pinagmamasdan niya ang kaibigan, kung paano itsak ang asawa. Nasa taas lang ako for your info. Oh, tanging nasambit niya. Nakalimutan niya pala na bar ito ng kumag. Lahat na lang ata ng magkakaibigan gustong magtayo ng bar. I'll carry her, saad nito sabay buhat sa lasing na asawa. Kinuha naman niya ang bag nito, at sumunod kay Benedict. Careful, saad niya nang akmang ipapasok na ni Benedict sa loob ng sasakyan si Kyla. Kaya dahan-dahan itong nilapag ng kumag. Thanks brat, ngiting pasasalamat nito. But Benedict winced ng isang malakas na suntok, ang isinagot niya sa pasasalamat nito. Oh, what is that for? Takang tanong nito, habang sapo ang mukhang tinamaan ng suntok niya. That is for being useless, galit na wika niya, pero ngumiti din siya sa huli. I love you Benedict, cause you are one of my brother, so please fix all the mess you created, win back your wife, her trust, her love. And no one knows when she realized, and so how you loved her that much. Babalik siya sa'yo with a surprise, nakangiti nitong sabi sabay tapik pa sa mukha niya, at basta na lang siya tinalikuran. Naiwan naman siyang nag-iisip sa huling sinabi nito. Anong surprise? Hey, habol na tawag niya dito. Where are you going? Hindi ka pa ba sasabay? He shouted. Na, hahanapin ko pa ang matanda, at anong oras na, she shouted back. He's inside upstairs at VIP. Thanks Benedict. Drive safely okay, sigaw pa ulit nito, at kinawayan pa siya, bago mabilis na naglakad papasok sa loob ng bar niya. Benedict slowly put down his wife to their bed. Tinanggal niya ang sapatos nitong suot, pati na din ang blazer nito. Hindi niya maiwasang mapamura, nang makitang naka-tube top lang pala ang asawa niya. Buti na lang at hindi ito nagtanggal ng blazer sa bar, dahil kung hindi baka kung sino-sinong pang mga manyak ang tumingin dito, abay makakabulag siya nang wala sa oras. Kinumutan niya ito at hinawi ang ilang hibla ng buhok, na tumabong sa maganda nitong mukha. He slowly caressed Kyla's face. You are so lovely wife. Naalis niya bigla ang kanyang daliri sa mukha nito, nang bigla itong gumalaw at nagmulat ng mata. You sleep now, your home wife, he whispered. He saw how she smiled widely, habang pamipikit-pikit pa. Can I get a good night kiss from my husband? She huskily asked. Napangiti naman siya ng mapait, hindi niya alam if sinong husband ang hinihingian nito ng halik, kung siya ba o si Colin. Sure you can, but what is the name of your husband first? He teased. Pero andoon ang pag-asang sana ay pangalan niya ang sabihin nito, at hindi ang lalaking Colin na yon. You don't know him. Tanong nito, instead na sagutin ang tanong niya. Na,
Nakangiti niyang sagot, "But ang cute ng asawa niya." "Oh, I will describe him," she said while her eyes are closed. "He's a big man, you know, and a deadly handsome man," she said and giggled afterwards. "And I love him so much. But you know, will you please just kiss me and stop me from talking? 'Cause I miss your lips so much, mister, and I miss you, but I'm scared, so scared." Benedict smiled widely, so she was referring to him, if he is not mistaken. But he need to be so sure, if siya ba talaga yon. "So you are referring to me, wife? So I am your husband? The one you miss that much?" Nangingiti niyang sagot. Mura nito na ikinagulat niya. "Hey, watch your mouth, wife. At kailan ka pa natutong magmura? Matagal na, dahil sayo." Singhal nito. Abat talagang siya pa ang sinisi. "What now, Benedict? Are you going to kiss me or not? May expiration ang hiling ko." Hindi na niya pinatapos pa ang sasabihin ni Kayla, dahil sinunggaban na niya agad ang mapupulang labi nito. "This is heaven," sambit niya nang maramdaman na ni Benedict ang malambot na mga labi ng asawa. Sapo ang ulo ng magising kinaumagahan si Kayla. Pakiramdam niya parang bunibiyak sa sakit ang ulo niya. "Oh shucks, why so hurt?" Saad niya habang hinihilot-hilot ang kanyang sentido. Sa bagay paano hindi sasakit ng ganito ang ulo niya, kung halo-halo ba naman ang ininom niya kagabi, pero teka, paano ako nakauwi? Takang tanong niya sa sarili. At mariing nag-isip at inalala lahat ng mga nangyari kagabi. Natatandaan niyang may kausap siyang magandang babae kagabi, bago siya lumunin ng antok dahil sa kalasingan. Pero ang nakapagpaawang ng bibig niya, nang maalala kung ano-ano ang mga pinagsasabi, at pinaggagawa niya kagabi. "What now, Benedict? Are you going to kiss me or not? May expiration ta." Hindi na niya natapos pa ang sinasabi ng sunggaban agad nito ang kanyang mga labi, na agad naman niyang tinugon, "How she missed this." Benedict kissed her mouth hungrily. Andoon ang pananabik sa bawat halik na ginagawa nito sa bibig niya, she whispered when Benedict handcuffed her chest. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang tinutupok ng init na kanyang nararamdaman sa mga oras na yun. May parte ng utak niya na nagsasabing, she should stop, pero mas nangingibabaw ang pagkabaliw niya sa mga oras na yun, kaya hindi niya magawang huminto. Naramdaman na lang niya ang init ng mga palad nito, na humahaplos sa kanyang katawan. Akalain mo yun, nahubaran na pala siya nito nang hindi niya nararamdaman. Manhid lang. O sadyang nawawala na talaga siya sa sarili, dahil sa sensasyong nararamdaman niya, dahil sa ginagawa ng kanyang asawa. "You sure about this, wife?" He whispered to her ear, sabay kagat ng kanyang balikat. Hindi niya alam kung tutugan ba siya sa tanong nito, dahil hindi din niya alam kung ano ang dapat isagot. "Pag naumpisahan ko na ta, there's no turning back. Now make me stop." Hanggang kaya ko pang kontrolin ang sarili ko, tila hirap na sabi nito, at nagpakawala pa ng isang mura, habang ibinababa ang halik nito papuntang chest niya. She arched her body when his mouth kissed his chest, while his finger playing her thing, and that was so good. "Tell me to stop, wife, tell me. Don't stop, please don't stop. I will punch you once you stop, swear." She heard him laugh and she found it sexy, ang sexy ng tawa nito, na tila may halong pang-aakit. She breathed deeply nang ipinuwesto na nito ang sarili. Mga ingay nila, while Benedict kept on working her, till they both reached their success, at tuluyan na siyang nakatulog sa mga bisig nito. Gusto niyang pukpukan ang kanyang ulo, dahil sa karupukan niya kagabi. To think na siya pa ang nakiusap na halikan siya ni Benedict. Oh shucks, nakakahiya. Parang gusto na lang niyang magtalukbong ng kumot, para hindi siya makita ng asawa. Ano na lang ang sasabihin nito? At paano na pag nalaman ni Colin na bumigay siya, at siya pa ang unang gumawa ng move, for sure magagalit ng bongga ang kaibigan niya sa kanya. Pero ano magagawa niya, lasing siya, lumabas yung totoong nararamdaman niya, para kay Benedict. Oh God! What to do? Tanging nasambit niya habang naghahaba ang nguso. Halos lumukso ang puso niya sa gulat, nang marinig ang pagbukas ng pintuan ng kwarto nila, kaya halos liparin niya ang pintuan ng banyo sa kama madali na makapasok doon. Sabay lock ng pintuan ng banyo.
Ni hindi niya alintana ang sakit ng binti niya, nang tumama ito sa corner ng mini table, na nakalagay malapit sa pintuan ng banyo. Para siyang sira sa ginagawa niya. Tiningnan niya ang sarili sa salamin, napangiti siya nang makitang nakabihis na pala siya ng pantulog, at alam niyang si Benedict ang nagbihis sa kanya noon. Pero ang ngiti sa kanyang mga labi, ay napalitan ng pagniwi nang makitang ang dami niyang marka sa balat. From her neck to her shoulder, kainis. Masyado naman ata siyang pinanggigilan ng kumag, at talagang iniwanan siya ng mga marka. She sighed. Kailangan niya mag-isip kung paano siya aktong normal sa harap ng kumag na yon. But she need to take a bath first, para makapag-isip siya ng maayos. She was about to take off her clothes, when someone knocked the door. Wife, you okay there? Breakfast is ready, hurry up at bawal tayong malate sa annual meeting, rinig niyang sabi nito sa labas ng pintuan. Oh shucks! Nakalimutan niya palang ngayon, ang araw na ipapakilala siya, as the only one heiress of Branson Empire and Holdings, kaya instead na sagutin niya si Benedict, ay dumiretso na siya nagtungo sa shower, at naligo na. Pero ganoon na lang ang pagtutap ng kanyang dibdib, nang sa paglabas niya ay mukha agad ng asawa ang sumalubong sa kanya. Jesus! Papatayin mo ba ako sa gulat? Inis na wika niya dito, na ikinangisi lang nito. No. Sa sarap pwede pa, pilyong sagot naman nito, kaya inirapan niya ang kumag, at naglakad na patungong walk-in closet nila. Wala ka man lang ba itatanong sa akin? Tanong nito na ikinagulat na naman niya. Hindi niya akalaing nakasunod pala ito sa kanya, pero bakit hindi man lang niya narinig ang mga yapak nito? Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Wala akong itatanong, kaya pwede ba lumabas ka na at magbibihis na ako? Why? Anong why? Kunot noong tanong niya, habang nakahawak ng mahigpit sa suot niyang robe. He walked close to her, while grinning from ear to ear. Why I am asking why? Because nakita ko naman lahat yan ah. I kissed and tasted every inch of part of it, tapos papalabasin mo lang ako. Ngayon ka pa nahiya samantalang kagabi. Shut up! Wag mo nang ituloy, what happened last night was a mistake, a huge mistake, at hindi dapat nangyari yon, lasing ako and you took advantage of me. Kunyaring galit-galitan niyang sabi dito. Pero tila siya na konsensya nang makitaan ng sakit sa mga mata ang asawa, dahil sa sinabi niya. Benedict nodded his head, and bite his lower lip. I see, I'm sorry if you think that what happened between us last night was a mistake wife, but for me that was so perfect. But don't worry, that will never gonna happen again. Unless you beg me to do it again. Malamig na wika nito na ikinakunot niya ng noo, nang hindi niya maintindihan ang huling sinabi nito, bago naglakad palayo sa kanya.